Oo, walang kukontra sa akin ngayon dahil ako ang mayora. Walang kukontra, mayora ako ngayon. O, yan. Close mo na ang mouth. Kasi hindi tayo magkakaintindihan. Pag kayo nagsasalita, tapos ako nagsasalita, maninito sila. Ako naman, hindi naman ako talaga. Huwag niyo ako sasabayan. Maninito sila. Banal ito. Baka kung saan sila makapunta. Hindi mo na. So, ang pinag-aralan po natin isang linggo ay tungkol sa Dilim at liwanag. dilim at liwanag. Yon. Ang liwanag ay si Jesus. Jesus. Oh, Ano mga ating nararanasan sa ating buhay, problema man yan, karamdaman man yan, gaya ng sinare ni Annabel, ang Diyos pa rin ang magbibigay sa atin. ay tatawagan natin. Saan ang ballpen? Siya pa rin ang magkakaroon ng solusyon na sa kaliwanagan. 12 ano ha? Stella, 12. 130. 13, hanggang 13, 12. 12, 1, 13. Alalahanin mo ang iyong panilikha sa panahon ng iyong kabataan. Bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mga mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago maghina ang iyong mga bisig, bago mawala ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin, at bago lumago ang iyong mga mata. Alalahanin mo na siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng hilingan. Bago dumating ang panahon na madali kang mag-isip sa hilig ng mga ibon o ang tunog ng hangin. Ay tuluyan ang tumigil. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon matatakutan mo umakit sa mataas na lugar. Bago dumating ang panahon, di ka na makalakad na mag-isa. Bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumilong sa minamahal. Darating ang araw na tayo pupunta sa huli nating hantungan at marami ang tatanggi sa lansangan. Darating ang araw na malalagot at kanikalang pilak na nagdadala sa ilaw ng ginto. Babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang tao. Ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Napakawalang kabuluhan lahat ay napakawalang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Lahat ng nalalaman ng mga ngaral ay tinuturo niya sa mga tao. Pinag-aralan niyang mabuti ang mga kasabihan at sinubok kung ito'y totoo. Pinipili niya ang mga salitang magdudulot ng kasiyahan at sinusulat ang katotohanan. Ang mga salita ng matatalino ay matulis na tulad ng lungkod na pantaboy ng kawan. Tulad ng matulis na pakong nakabaon pagkat buhat sa tanging pastol nating lahat. Anak ko, mag-ingat ka sa mga bagay na wala rito. Hindi matitigil ang paggawa ng iba't ibang aklan at ang labis na pag-aaral ay pahirap sa katawan. Purihin ang Panginoon sa pagkabasan ng kanyang salita. So yun, mula nung tayo pagkabata pinakita dyan, na malusog pa tayo, nagagawa pa natin yung mga bagay na kaya natin gawin. Pagkabata hanggang sa pagkatanda natin. Kaya ang sinasabi, dapat maliit pa lang tayo, huwag natin sayangin ang oras natin. Huwag natin hayaan na masayang ang oras natin. Huwag natin hayaan na yung buhay natin ay mapariwara, walang kasaysayan, hindi natin kasama ang Panginoon Diyos. Amen. dapat nga yung bawat buhay natin, dapat ipinagkakatiwala natin sa Panginoon. Sa 14, mabasa natin yung verse 14 yung 14. 14. Lahat ng gawain natin
hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Ayun. Yun. May tayo ay nakakilala sa Panginoon at hindi tayo nakakilala sa Panginoon. Lahat lahat tayo magsusulit sa Susulit. Panginoon ayon doon sa ating ginawa. Ginawa. Kaya parating pinaalala ng Panginoon na alalahanin natin Yun, na alalahanin. tuwing ano man ating gagawin. So, ibig sabihin, kasama dapat natin ang Panginoon Diyos, God with Hindi us. tayo magsusolo kasi pag nagsolo tayo, Pababayaan, lagi natin alaala siya dahil siya ang ating namahal. minsan kasi yung tao masyadong abala. Abala sa trabaho, abala sa Abala sa trabaho, kaya naman ay nag-abala din sa pag-alaala sa kanya. Ayun, mas maganda ko yung gano'n. Tapos yung iba, minsan, trabaho ng trabaho, nakakalimot ng tumawag sa Panginoon. Minsan naman, barkada ng barkada. Wala din na. Wala. Tayo bilang Kalilimutan ng Panginoon. Ito po naman. bilang Alaala ng Panginoon. bilang simpleng mga mamamayan, tayo ay, minsan, di ba, kahit tayo nga bala-bala, nakalimutan natin pambayad sa ilaw. Pag-usapan mo natin yan pag kayo ay hindi na nakainom. Tayo Yun, dalawang kasi ganyan. punto eh. So ngayon, kayo ay makikinig lang muna sa akin. Kasi meron kayong inyo, meron Inyo. akong akin. Pero pagtatagpuin po natin yan kapag kayo ay hindi na nakainom. Ano? Ano? Okay. Salamat po. Kaya nakagus din ako. Oo, sa kanahon natin pag-usapan yan. Ano yun? Ay, okay na. Hulaan. Oo. Pwede ka ako na muna magsasalita. Sige yun. Salamat po. Ito mo lang sasagot. Okay. Kaya mayor eh. Oo. Walang po kontra sa akin ngayon dahil ako mayora. Walang po kontra. Mayora ako ngayon. O, yan. Close mo na ang mouth. Kasi hindi tayo magkakaintindihan. Pag kayo nagsasalita, tapos ako nagsasalita, maninito sila. Ako naman. Hindi naman ako trasay. Huwag niyo ako sasabayan. Magsasabayan mo. Maninito sila. Banal ito. Baka kung saan sila makapunta. Hindi mo nakakaintindihan mo. Dapat. Ano yan? Sorry. Oo. Baka mga yan ay maligaw. Kasalanan niyo pa. Sabi dun sa isang kwento, siya raw ay nasa airport, paalis na raw sila. Ngayon, nung tumawag daw sa kanya, Chloe ata yun. Habang sila natawag, importante yung kanilang pinag-uusapan. Nawala sa isip niya yung oras na kanilang pag-akyat sa sa aeroplano. Buti na lang yung asawa niya na doon. Pero kung wala daw yung asawa niya, malamang siya daw ay may iwan sa aeroplano. Kasi siguro pinag-usapan nila yung mga importante. Parang nawala na shock daw siya nung tinawag na siya na asawa niya na aalis na. Tinawag na sila na Ngayon minsan nawawala tayo sa ating isip, di ba? Minsan na tayo na yun. So, sa Isaias Sayas. 43:7. Sunod ng katabi. Babasa mo namin, Jen. Kawit. Sayas. Ito yung Sayas, oh. Yes, 43, oh. Pakisuyo, pakiusap. Ako na! Ano yan? Sayas 43. Mamaya na. Mamaya Mamaya ang tanong. ang tanong, pakisuyo sa iyo. Pakiusap. Pagkatapos ng Hindi nakakonsentrate eh. Pati kami Kahit init. anong tanong, sasagutin ko. Concentrate nga ako. Ako'y sampalataya. Oh, 43 ano, sister, ano 43? 7. Bawat tinatawag sa aking pangalan, sila na aking nilikha ay para sa aking kalwalhatian. Oo, yaong aking kalwalhatian. Oo, yaong aking ginawa. Yun. Sabihin, tinawag tayo ng Panginoon para parangalan ang Diyos! natin. Panginoon Diyos! Alalahanin natin. Ibig sabihin, nilikha tayo ng Diyos para hindi yung sarili natin ang may task, kundi ang Panginoon. Kasi tayo ay, instrumento lang dito sa... Sa libutan. Ang importante dito, pinakikita dito ng Diyos na wala tayong magagawa. Dahil tayo ay nilikha lang niya. Tayo ay gagawa para sa ikabubuti, sa ikaluluwalhati ng Panginoon.
Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o ano man ang inyong ginagawa, gawin nyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen. Umiinom man tayo, kumakain man tayo, lahat ay pagkakatiwala natin sa Panginoon para maluwalhati siya. So ang buhay natin, pag walang Panginoon, ay walang saysay. Yung pinakikita doon sa mga aral, mula sa pagkabata natin, sabi, mula sa pagkinig ng araw, alalahanin natin palagi ang Alalahanin. at isinilang tayo, ginawa tayo para sa ikararangal ng Panginoon. Panginoon. At yung sa ikatlo, sa Corinthian, ano man ating ginagawa, uminom man tayo, magtrabaho man tayo, hindi sa sarili natin, para kundi sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kasi dadagdag naman ng Diyos ang blessings. Kapag naitaas ang Panginoon. Dali mo kayo. Sir, pwede bang yung pakibasa mga sa 33 sa mong Matthew? Matthew 6:33. 33. Kahirap naman sa New Testament. Ma, ang bata malaglag. 6:33. Nahihawakan nyo nga muna. Sacrifice. Lord. Ngunit hanapin muna nyo ang Amen. kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Amen. Yun na yun. Ano yan? 6:33. Oo, Matthew. yan. Hanapin mo muna ang kariyan ng Panginoon. Amen. Kingdom of At God. lahat ng bagay ay dadagdag sa. Pag nakita natin, Kaya tayo pupunta sa pangalayan ng Panginoon. dito tayo magtatapos sa John 14:6. 14, 1 and 3, sister? 14. 1? Sa Juan, 14. 14, 1 and 3? 14:6. 46, kala ko 1 and 3, memorize ko na yun eh. Baka yung mabagabag. 1 and 3, 43. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yun. So yun. Ang buhay natin ay walang saysay kapag hindi natin tinanggap ang Panginoon ng sarili natin katapat. Alas. Kapag tinanggap natin ang Panginoon, bawat araw ng buhay natin, maaalala natin siya. Kapag si Jesus Christ ay nasa puso natin. Amen. Hindi tayo gagawa ng labag sa kalooban ng Panginoon dahil alam natin na malulungkot ang Diyos. Amen. Yung pagsira ng katawan ng natin, huwag natin hayaan na sirain ito kasi ito ang templo, yung bahay ng Diyos. Hindi yung templo, simbahan, kundi ito yung katawan natin. Gagabay sa atin. Yeah. At ikasunod, lahat ng bagay ay makikita lang natin sa Panginoon. Amen. Siya ang daan, Tuhanan at buhay na walang hanggan. So yun. Kung sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano, hindi Kristiyano, lahat tayo ay magsusulit sa Panginoon. Ngayon, salamat sa atin. Naintindihan niyo ba? Oo, Na wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. At sa... Madam. ano ang tanong? Ngayon na ako naka-attend dito pero nakatanda sa inyong mukha. Kaso sa sunod, hindi na ho namin kayo tatanggapin kapag kayo nakainom. Inom. Kasi masasayang yung Oras, tulong sa pag-aaral ng ating kapatid, Sister Lourdes. masasayang ang perlas na binigay ng Panginoon sa puso natin. Kailangan tayo ay malinis ang isip. Puso. Wala akong ginagawang masama. Hindi tayo nakainom. Yan. Para clear ang isip natin. Klarado. Oh, tama. Matig yan ang... Salita ng Diyos. Pero pwede ba ako mamukuhan? Huli ko muna kasi sa Kawikaan 21. Ha? Ang alak ay nakakasira ng dangal sa tao. Basa natin, basa Mary Jane. Walang dagdag, walang bawas. Kaya dapat magbabago na. Babago pa, o yun o. Nagsasalita. Yan. Kawikaan. Hindi ko salita yun. Na yun si ang Panginoon. Panginoon, kasi ako galing din, Sir, ha? Ako galing din Sinasa lang ng pusak. sa inyo. Sir, ha? Ako isang pusakal na manginginom.
Walang sinabi Ako yan. naman Nung ako'y nasa Padre Garcia. Hindi mo na kami patutunan. Ako'y napakapusakal hanggang sa ako ngayon Michael. ay hanggang ako sa sister nung ako ay napakalayo ng sa pangkaklas. Pagkain mo. Babasahin ko sa iyo. Basa. Ang alak ay manunulat, ang matasang mainumin ay magugulo. At sino mang naliligaw nito ay hindi matalino. Naku, wala ang talino. Hindi na. Oh. Ako hindi nang gulo. Pero pag ako nakainom, ay napakatalino ko. Nakainom sa titsaksin. Ako po. Patutuo ko lang sa rin na nung siyempre kami ay walo kami mga kapatid. Hindi ako degree holder. Stop it na. Ah, Stop it. Huwag nang... na ako ay pusakal ng inom nung ako ay high school pa sa Manila. Ako ay mga barkada ko doon, inuman kami. Pero nung ako ay baguhay ng ating Panginoong Kristo Jesus, nung ako ay magbagong buhay, baguhin ako ng Panginoon, nung ako ay karelasyon na ng ating Panginoong Kristo Jesus, nag-born again Christian ako, doon ko na naman. Isinurrender ko yan lahat sa Panginoon. Salamat Panginoon at binago mo ako at ikaw po ang balik ng aking pag-inom. O, palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Tayo ngayon ay mag-closing prayer. Akong natutuwa kapag kayo ay kasali ko na hindi kayo nakainom. Yun. Pati ang Panginoon ay matutuwa sa iyo. Amen. Huwag kang mag-inom. Inom. Mag-inom ka lunes hanggang biyernes. Pagdating na Sabado, Sabado. mag-inom. Alas 2:30. Ano eh? Sir, sa ko lang sir, ako inuha ko na ng concentrate eh. Si Talagang ako'y tutok na tutok ang aking pakikinig ng salita ng Panginoon doon sa pagtuturo mo, Mr. Roland. Bag ganon, mawala. Kaya nga, Wala. yun natin yan, ano na. Oo, salamat sa Panginoon Diyos. At salamat sa Ready iyo. na tayo sa panalangin. Praise the Lord. Salamat ka. Ay, may manalangin.